Okay. Now, pag-usapan naman natin yung tangent line. Kasi, tapos na tayo sa secant line, no? Na-discuss na natin yung mga kailangan natin sa secant line. Napuntahan natin si tangent line. Kapag tangent line, again, mamimit mo yung graph ng isang beses lang. Or mamimit mo yung curve in exactly one point. A tangent line to a curve is a line that touches the curve at a given point or at exactly one point. Now, the linear approximation to the curve at a given point is also called the tangent line. Ang tinitignan naman na stat natin dito ay yung instantaneous rate of change of the function at a given point. Ma'am, bakit? Ano bang pinagkaiba ni average rate or ni average rate of change kay instantaneous rate of change? Kapag kasi average rate of change, meron kang dalawang points na ginagamit para makompute yung average, no? Or yung slope. Dito, sa instantaneous rate of change, isang point lang yung meron ka. Gusto mong malaman ano yung speed mo dun sa point na yon. Okay? Pag ang gusto mong malaman gaano kakabilis gaano kabilis yung naging biyahe mo, no? Or yung kilometer per hour mo from this point to this point, given this distance and time, that is average rate of change. Pero kung ang gusto mong malaman, ano yung speed ko nung ako ay nasa 6 kilometers at exactly this time, or ano yung speed ko sa ganitong time. Okay? Ang gusto mong malaman doon ay yung tangent line or yung instantaneous rate of change. Malinaw? Clear po? Okay. Now, paano ngayon natin nahanapin yung slope ni tangent line if ang alam lang natin ay 1 point dun sa line natin? Okay, again, paano natin malalaman yun? Ito lang yung point na binigay natin kanina, yung x and y, no? Yung x and y lang. Paano natin malalaman yon? So, since ang alam natin ay yung pagsosolve ng secant line, apply natin yung pagsosolve ng secant line. Kung ito yung tangent line mo, gagawa ka ng way para magkaroon siya nung kapartner. Now, kapag ikaw ay pumili ng another point, no, from the curve, ayan, for example, ito. So, nagkaroon na ng change from this point to this point. Ano yung sabi natin kanina? Diba, from this point, pag ganyan, ito ay delta x. Bakit delta x? Kasi, ito yung tinravel mo na distance. Diba? Sa iyong x-axis. Ito yung tinravel mo na distance sa x-axis mo. That is delta x. Halimbawa, ito ay 1. So, kung ang tinravel mo ay 2, ang nangyayari, 1 plus 2, kaya ang nagiging point mo dito ay 3. Diba? Ganun yung idea niya. Dito, since wala tayong specific point, pwede natin gamitin si delta x. So, etong point na to ay x. Etong another point ay x plus delta x. Okay? So, kung dito, para makuha natin yung y, we substitute x, no, to the function. So, nagkakaroon tayo ng f of x. Dito, ganun din yung mangyayari. So, yung x plus delta x natin will be substituted to the function f of x plus delta x. So, meron ka na ngayong dalawang point. Nakuha ba? Clear po tayo? So, dahil meron ka na ngayon dalawang point, pwede ka nang mag-try mag-solve ng slope. Diba? Nabanggit na natin kanina to, na kapag mayroong secant line, pwede ka makapag-solve ng slope. M is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Now, ito na yung ating x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So, kunin natin yung slope ng secant line by taking 2 points. Ito yung ginawa natin kanina. So, m is equal to y sub 2 minus y sub 1. Ano ba yung y sub 2 natin? F of x plus delta x minus f of x. Ito yan.
Ito yung y sub 2 minus y sub 1. And then, divided by x sub 2, x plus delta x minus x. Okay? So, simplifying this one, ang mangyayari dyan na we will have f of x plus delta x minus f of x all over x plus delta x minus x. So, x minus x, mawawala yan. Ang matitira na lang ay the slope is equal to f of x plus delta x minus f of x over delta x. Ito yung tinatawag nating difference quotient or ito yung slope, no, nitong ating secant line. Okay? Clear tayo? Based dito sa ating tangent line na x, f of x. Now, kailangan naman natin ngayon, no, na gumawa ng line. Di ba ang goal natin makagawa ng tangent line? So, try nating maggawa ng line from there. So, halimbawa, nag-substitute ka na ng x plus delta x. Ito yung x plus delta x mo. Ito yung magiging line mo dyan. Okay? Pero pwede mong paliitin yung distance niya para makapunta ka dito mismo sa point na to. Yun yung goal natin eh. Mapunta tayo dito sa mismong point lang na ito. So, anong gagawin mo sa delta x mo? Papaliitin mo dito naman sa kabila x plus delta x. Andito na siya. Okay, paliit ng paliit. Next, andito naman sa x plus delta x. So, ayan na siya. X plus delta x. Kailangan, palapit tayo ng palapit, no? Dito sa mismong value na to, ano ngayon yung delta x na ina-approach natin kapag palapit tayo ng palapit kay x? May delta x pa ba tayong nakikita dito? Wala na. So, ibig sabihin, ang ina-approach natin na delta x ay 0. Ano yung magiging value niya habang tayo ay papalapit ng papalapit kay delta x na 0. So, kung ang slope ng secant line or secant line ay f of x plus delta x minus f of x over delta x, habang ina-approach natin ng ina-approach or habang ina-approach ni delta x yung 0, yung slope ng secant line ay nagiging slope ng tangent line. Nakuha ba? Nakita? Okay, now, kung nandito na siya banda, no, x plus delta x. Tapos, eto na, nandito na tayo sa point na to. So, ibig sabihin, nakuha na natin yung mismong tangent line. Ano ngayon yung operation na ginagawa natin kapag ang tinatry natin hanapin ay yung value na makukuha natin kapag in-approach natin yung isang certain value. Okay, very good. Ang kinukuha natin ay yung limit. Okay? Yung limit yung kinukuha natin kasi nalaman natin na yung slope ng tangent line ay nagbabago palapit ng palapit dito sa point na to kapag yung secant line ay nag-a-approach kay 0. So, therefore, the slope of the tangent line will be equal to the limit of f of x plus delta x minus f of x all over delta x as delta x approaches 0. Okay, malinaw po ba? So, kapag walang limit na kinukuha, ang kinukuha lang natin ay secant line, slope ni secant line. Pero kapag meron na tayong limits na sinosolve, that is the slope of the tangent line. Malinaw po ba? Clear po tayo. Okay.